dahil sa tawag ng mahal nating Pangulo nung siya ay tumatakbo palang presidente. Ito na po ang kanyang mga plano. Ayun na nga po, no, Ramon Ang po ng San Miguel Corporation na isa po sa mayaman dito sa Pilipinas. Nagsalita na nga po tungkol po kay BBM. Data po pala si BBM ay tinawagan po siya mismo ni BBM kung ano po yung mga gagawin ni BBM kapag po ay siya manalo. Kaya ibinuking na po ni Ramon Ang yung mga sinasabi ni BBM sa kanya. Kaya panoorin po natin yung buong video kung paano po ibinulgar ni Ramon Ang po yung plano ni BBM sa Pilipinas. Today, we reinforce our support for Marcos administration in ensuring a food-secured Philippines. Alam niyo mga kababayan, kaya ko itayo itong integrated poultry na ito dahil sa tawag ng mahal nating Pangulo nung siya ay tumatakbo palang presidente. Ito na po ang kanyang mga plano. Sabi niya, hindi tayo dapat manatiling mag-i-import ng baka, baboy, manok, at isda. Ramon, tumulong ka at 10 ng mga ibang businessman, tawagin natin lahat, magtulong-tulong to produce and make our food security happen. Ito po, mahal na Pangulo, nangyari na po. At nakita mo, na witness mo mismo, in tawag mo, na nagawa na natin to. 12 facilities na ganito po ito all over the Philippines. Number 1 po niyan, nasa Pangasinan, Pusurubio season. Yung pangalawa, nasa Bataan, Locanin. Yung pangatlo po, nasa Sariaya, Quezon. Yung pang-apat po, sa Pasacao, Camsur. Pang-5 po, nasa Iloilo, Liganes. Pang-6 po, Tuburan, Cebu. Pang-7 po, Negros Occidental. Pang-8 po ay Pagadian, Mindanao. Pang-9 po, Zamboanga. Pang-10 po, Davao, Gihing. Pang-11 po ay Cagayan de Oro. Pang-12 po, nag-iisip-isip ako sana sa Maguindanao. Bakit doon? Kasi po, sana po mabigyan din natin sila ng food secure at the same time makakreate tayo ng trabaho at economy doon. Mahal na Pangulo, ito pong tawag nyo, nagawa na po namin, and we will make sure na we will continuously develop and make more meaningful project to help create job and minimize the reliance on imported food. Lahat po kasi ngayon halos ini-import na natin, yung mga kababayan natin hindi na masyadong gusto maging farmers Pero I think with your program of making sure that we give the farmers a support and making sure na local products will be supported, I'm sure more and more people like us will get into agriculture business and produce more. In fact, kung papayagan niyo po ako, makapag-list po sana ako ng lupa or joint venture with the government, NCIP, National Commission on Indigenous People sa Mindanao. Napakarami po natin lupa ron. Pwede ho namin taniman yan ng palm oil or bigas, rice or corn or anything. Kung susuportan ako ng Department of Agriculture, ding panganiban, siguradong mas marami tayong maitatayo. Pero ang utos sa akin ng presidente nung siya ay tumatakbo pa lang, Ramon, huwag mo gagawin yan na puro San Miguel. Isipin mo, i-partner mo lagi ang local farmers. Mahal na Pangulo, ito pong lugar na ito, ang kapartner ko po dito, Farmers Cooperative po. Tumayo kayo rito para makita nyo. June Mendoza, Ermo Humawat, ito pong grupong to, 900 families po to. Ito yung kapartner natin dito sa Davao. Kaya hindi ho natin ginagawa to ng tayo lang. Sinososyo natin yung local community para sa ganon, everybody's happy. Kasi po, ayaw ko pumunta sa isang lugar para sabihin, nagpayaman lang tayo doon, nagtayo tayo ng malaking negosyo, at sinira natin yung mga maliliit na sari-sari store o maliliit na backyard poultry or piggery. Hindi ho natin gagawin yon dahil yun ang vision ng ating mahal na Pangulo. Lagi niya ako pinagsasabihan noon huwag ka naman magpalaki ng negosyo, kailangan isipin mo yung taong bayan. Ito na po yun, mahal na Pangulo. Salamat po.
po sa tingin nyo mga ka-viewers, naging totoo ba yung sinabi ni Ramon Ang or yung naging totoo ba yung sinano ni BBM kapag siya ay manalo sa Pilipinas? Like lang po sa hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe na lang po. Maraming salamat po. Thank you.